Magandang araw mga kaibigan. May napanood akong Facebook reel, post ng OFW sa Jeddah. Good vibes Jeddah, sabi niya. Ang mga Arabo, nakakatuwa. Nakikisawsaw na rin sila sa politika sa Pilipinas. May sumisigaw ng Duterte. Meron ding sumisigaw ng Marcos. Kailang, hindi Marcos na pinupuri, kundi Marcos na iba ang dating. Okay, so grabe ang aking nakaka-relax yung mga ganitong tanawin na naging sikat na tayo sa ibang bansa, lalo na si Pangulong Duterte, talagang isinisigaw siya talaga. Okay, pakinggan natin ito kaganapan sa Jeddah. Duterte. Marcos bag. Ay, ulit. Ano ba yan? Parang nasa isang park o kalsada. So, mga OFWs, itong mga kasamahan nila. Siguro, mga kaibigan nila ito, mga amo kaya. Halos lahat ng mundo ngayon hindi naman galit or disappointed ang buong mundo sa nangyari kay Tatay Digong. Okay. May nalaman na ba kayong bansa na pumuri sa PBBM admin sa ginawa nila kay PRRD? Yung pagkidnap, pagdala sa ICC Netherlands? Tell me. Ako, wala pang bansa na pumuri sa administrasyong Marcos Jr. Halos lahat, yung iba tahimik, kailang yung mga citizens sa iba't ibang bansa, lalo na yung mga may kakilalang Pilipino o OFW, nagre-reklamo sila. May nabasa akong post sa UAA. Nabasa ko. Nakakahiya na kami dito, sabi ng OFW sa UAA. Ang mga katrabaho namin na mga banyaga, sinisisi kami na Pilipino, bakit daw namin pinayagan na dalhin sa Netherlands ang Pangulong Duterte. Why? Why did you do that to your president? He's a good president. Ganun daw. So, hiyang-hiya ang mga OFW. Merong isang abogado, kalimutan ko yung pangalan, international lawyer, nag-attend ng isang gathering ng mga lawyers all over the world. So, sa convention na ito, international gathering, by lamesa sila, by 10, by 12. Nag-iisa siyang Pilipino doon sa lamesa. So, nung na-brought up na yung topic, kasi about law ang pinag-usapan, na naging mainit na topic doon tungkol kay PRRD. Nako, ang daming tanong ng mga abogado sa iba't ibang bansa doon sa Pilipino na abogado na nakaupo. Why? Why didn't you bring your former president to a court? Why did you not follow Article 59 of the Rome Statutes? Why? Ang daming why? So ang abogado, hiyang-hiya. Attorney, ang daming kumalat ang post niya. Ang daming nag-share. So, ang abogado, sinabi lang niya yung rason ng gobyerno na nakalagay daw sa RA 9851, ganon. Hindi kumbinsido ang mga international lawyers. Bakit walang TRO? Sabi ng mga abogado from Canada. Bakit hindi nag-issue ng TRO ang korte ninyo? Kung sa Canada nangyari yon, sigurado kahit lower court mag-issue ng TRO para hindi, kasi itong
iba't ibang bansa, napakataas ang kanilang rule of law. Yung karapatan ng mga tao. Sa Pilipinas, sabi daw nila, binaliwala ng Pilipinas yung rule of law, yung nangyari kay PRRD. Kaya ito, China, number 1, nagreklamo ang China. Winarningan niya na ang ICC na you should be fair. Gano'n. So, walang bansa na pumuri sa Pilipinas sa ginawa nila kay PRRD. Naging sumsuman kung pulutan pa. Okay? So, ulitin ko lang ito. Halos hindi ako makapaniwala ng Arabo sumisigaw ng Duterte. May isa pa akong napanood na Facebook reel. Bata, mga 3 or 4 years old, nakasakay sa likod ng sakyanan. Napakalutong yung Marcos bangag na with full of conviction sa bata. Na sigaw to the max. I don't know bakit tinuruan ng parents. Sana wag nang idamay ang mga bata. Wala pang kamuang mga bata, wag naman. Hindi niya alam kung anong mga kailan the only president na ganyan na wala na kung ano-ano na lang tinatawag. Para matuldukan sana yung bangag issue na yan, bakit hindi pa kasi pumayag na magpa-hair follicle test? Biglang inilabas yung pulburon video. Anong purpose nila? Para lang kasuhan pala sina Maharlika at Attorney Harry Roque. So, sabi naman ni Attorney Harry Roque, it's a welcome opportunity para maipalabas nila yung tunay, yung authentic video. Si Maharlika naman, paano nila ngayon mapapunta sa Pilipinas? Kasi dapat sana, di ba mas maganda, ang hinihintay ni Maharlika, doon siya sa US kasuhan. Hinihintay ni Maharlika para maipakita niya yung authenticated, yung forensic expert na nag-examine sa video na authentic. Bakit dito sa Pilipinas? Mapapapunta ba nila si Maharlika sa Pilipinas? No way. Si Attorney Harry Roque, asylum seeker na siya sana. Hindi na nila mapapapunta. So anong gamit, anong use yung pagsampa? I don't know. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating videos. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong talandig sa Bukidnon dahil ang ating sweldo ay itinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Pwede niyang natabangan na mo og yero. Salamat sa Ginoo nga tabangan na kami og di na gid mo nga akong abuhan. Og karon mo na ni ang atop sa natabangan na mo og yero. Mo na ni ang kadako sa buslot. Og makita gyud nga ang iyang yero kuan na gyud daot na gyud kayo. Og karon ate kuya unsa inyong maistorya nga karon abot nang inyong yero og makaatop na gyud mo og nindot mapulihan na inyong atop nga kuan na dako na gyud kayo og buslot. Unsa inyong ika-istorya? Salamat sa Ginoo bisan pa man sa nagtan-aw sa video ug sa mga sponsor ani bisan pa man sa nagatag ani nga tabang. Salamat niya bisan pa sa salamat sa Ginoo nga gihatagan gyud og tagaan niya kuan panalangin nga adunay tao nga ang gigamit nga mahatak tagaan sin dili na dai mi maulanan. Salamat kay sa Ginoo. dagang pa salamat sa tabang dagang pa ang nanginahanglan sa
amuwa, mga yung tabang. Salamat sa Ginoo. Mara ni nakatag og tabang sa amuwa. Salamat kay sa Ginoo. Tas ang pagyapong kinabuhi ang nagatag ani. Nadugang pa mga panalangin ang madagayaon nihatag sa Ginoo siya. Salamat. Sige. Sige ate, kuya, salamat. Salamat po. Oo, sige. God bless.